in facing challenging times, we need to go back to the Word of God. Ating balikan muli ang sinasabi ng Psalm 62 verse 1 to 2. Ating basahin. Ready, go. Truly, my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken. Ito mga kapatid, ang isang mananampalataya. Though merong challenging times and we may be living in a dangerous world dahil hindi natin alam anong pwedeng mga mangyari dahil sa ganitong situation that we are in, pero meron tayong pwedeng gawin. Una, number one mga kapatid, is to embrace divine hope. Divine hope meaning mula sa kalangitan na pag-asa. Ito ang ating yakapin. Dahil kung hindi mula sa kalangitan na pag-asa ang ating yayakapin, dito sa lupa na pag-asa, wala. Walang makikitang pag-asa dahil ang mga tao ang sinasabi generally ay walang nakikita silang pag-asa kung ano ang pwedeng mangyari sa unahan. Uncertain ang lahat. Kung babalikan natin ang verse 1, my soul finds rest in God alone. Ang kaluluwa, ito ang ating feelings, ito ang ating emotion, ito ang ating intellect. Ayaw nito magpahinga, kahit nakahiga ang iyong physical na katawan, pero ang isip mo umaandar. Ang feelings mo patuloy na ito ay nagre-revolutionize. Pero para makapahinga ito kay Lord. Kasi kung sa atin lang, hindi ayaw magpahinga ng mind, ng ating emotion, ng ating intellect, ng ating feelings. Pero pag kay Lord tayo pupunta, katulad ng inawit natin kanina, one thing, that I may be with you, Lord. That I may be with you. Nasa presence ni Lord ang kapahingahan. At ang divine hope ay available dahil ang divine hope is the seed of faith. Kung meron tayong inaasahan na mula sa kalangitan, ang ating pananampalataya ay matataniman ito ng buto. At pag nataniman ng buto ang ating pananampalataya, because hope is the seed of faith, we will overcome the world through faith. Ma-overcome natin ang mundong ito sa magitan ng pananampalataya, mga kapatid. We hope in something greater than ourselves. Yan ang hope. Greater than ourselves. Kasi tayo may limitation. Tayo ay hindi adequate. Tayo ay hindi enough. Kapos tayo sa lahat ng bagay. Ang hope, ito ay greater sa ating sarili. At sino ang greater? Sa atin, walang iba kundi si God. Kaya siya ang source ng ating divine hope. We cannot trust in ourselves sa ganitong kapanahonan na hindi sure ang lahat-lahat ng pwedeng mangyari. But we have divine hope. Kay Lord tayo umaasa. Kaya natin siya sinasamba. Kaya tayo nagbibigay ng time sa Kanya. Kaya tayo nagpapagal. Kaya tayo nagtitake ng risk. Lumalabas tayo. Kahit ang sabi ng iba, wag lumabas. Bakit ba'y inaasahan tayo? May pag-asa tayo na hindi dito sa lupa nagmumula, pero mula sa kalangitan, mga minamahal. Kaya sa heart natin, andoon ang Jeremiah chapter 29:11. Basahin natin, ready, go. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya anuman ang nakikita natin sa paligid, anuman ang naririnig natin, kung kani-kanino, meron tayong naririnig mula sa itaas. Divine hope. Dahil ang sinasabi ng kalangitan, merong plano si God para sa atin.